I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Mga kabayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagdedeklara ni Davao City Mayor Baste Duterte ng drug war operation sa kanilang lugar, kung saan ay naging kontrobersyal ang pagkakasawi ng 7 individual matapos magbanta si Mayor Baste na ipapaligpit niya ang mga sangkot sa operasyon at pagbibenta ng pulburon sa kanilang lungsod. Hindi mo mohawa, hindi mo undang, patyon tamo. Matapos masawi ang 7 individual, agad na umani ng samot-saring reaksyon sa publiko ang mga naging pahayag at pagbabanta ng alkalde. Pero nanindigan ang PNP Davao na legitimate naman ang ginawang operasyon ng kanilang hanay. If the investigation will show there is a patent display of irregularity and negligence on the part of the team leader, supervisor up to the level of city director, then let acts fall on them. Sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Dahil dito agad naman umaksyon at nagsagawa ng masusing investigasyon ang Commission on Human Rights o CHR kaugnay sa nasabing police operation at para mapatunayan kung walang nalabag ang mga kapulisan. Ongoing po yung aming investigation na ginagawa ngayon. Ang tinitingnan namin ay una, totoo bang nanlaban itong mga tao na to. Samantala, kung maraming bumabatikos na oposisyon sa ginawa ni Mayor Baste, mas marami naman ang sumusuporta sa alkalde at sinabi ng ating mga kababayan na tama lang ang ginawa ni Baste para masampulan ang mga pasaway at matitigas ang ulo na patuloy na nagsasagawa ng illegal na drug operation sa lungsod ng Davao. Tandaan ninyo, yung ginagawa ni Baste Duterte ay taliwas doon sa naging tradisyon o sistema. Mahirap pong gumawa ng isang bagay na kabutihan dahil lalabas ka doon sa tradisyon. Mapakahirap po noon. Imbis na suportahan. Etong mga trolls talaga, oh. Ay, nako. Muna ko dere, hindi mo mohawa, hindi mo undang, patyon tamo. Dili ka Ford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang na for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato kay mamaligya kag droga. Unya, imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness. Patyon ta ka. Naunawaan naman natin protocol po nila yan, imbestigahan. Pero nanindigan po yung hepe ng Davao na yung nangyari po ay talagang lehitimo. Tatandaan po natin, ito ay mga adik. At karamihan po dyan, sila nga ay nagpapatayan. Okay? So, normal yung mga yan ay may mga armas. Talaga pong maraming naglalaban dyan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, kailangan pa bang ituloy ni Mayor Baste ang kanyang kampanya para linisin ang Davao kahit binabatikos ng publiko at ng human rights ang mga hakbang ni Mayor Baste? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Katulad ng kanyang idolo at ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, si Baste o si Bastian Duterte na kasalukuyang mayor ng siyudad ng Davao ay galit rin sa mga nagbebenta ng ilegal na bato. Katulad ng kanyang ama ay maanghang rin ang mga binitawang salita ni Baste laban sa mga protektor at negosyante ng ilegal na bisyo. Hindi ko po maintindihan bakit yung gumagawa ng mabuti sa ating bansa ay yan ang ginigipit ng mangilang-ilang politiko o ahensya ng ating administrasyon ngayon. Nakakapagtaka lang, no? Pasensya na po, medyo magiging light po tayo ng konti. Holy Week po kasi, baka mamaya may mga magalit, no? Respetuhin daw natin. Pero alam mo, nakakaasar po talaga eh.
Ang hirap po gumawa ng mabuti sa bansang Pilipinas. Kaya tuloy yung iba pinipili na lang gumawa ng pangit. Isipin mo, gagawa ka ng maganda, babatikusin ka, pag-iinitan ka, hindi ka susuportahan, wala ka pang mauuwing proyekto sa iyong syudad. Pag gumawa ka ng mali, ganun din, babatikusin ka, may problema ka. Kaya tuloy yung iba pinipili. Problemang gumawa ng mabuti, problemang gumawa ng masama, di magpakayaman na lang tayo, magpakasama na lang tayo, total parehas din naman ang sitwasyon. May pera pa tayo, may mansyon pa tayo. Magpapakahirap ka diyang, itataya mo ang buhay mo, gagawa ka ng mabuti, ang hirap mo, wala kang magarang bahay, wala kang magarang sasakyan, binabatikos ko pa rin. Alam mo, itong mga taong gumagawa ng ganito sa mabubuting tao, hindi ko sila maintindihan. Bahala na lang sa inyo ang sitwasyon ng may kapal. Hindi na kayo nakakatulong, pinahihirapan nyo pa. Hindi naman maganda madali itong ginagawa ni Baste Duterte. Ang observation yun nila, nimbalik yun ang bugas. Naay mga tao nga namalik ang bugas. It's not because wala na to gibuhat atong trabaho, but we cannot simply close our borders dire aning Davao. Kung napatay border control dire, okay raman. I think PDEA just released kung unsa ka makalang sa border, I think we're extraordinarily high compared sa mga ubang lugar. So, everything is okay. Okay? Hindi ko po sinasabi na walang karapatan ng ating pulis na mag-imbestiga. Tama din po yan. Kasi yan po ang kanilang responsibilidad. Yan po ang kanilang sinumpaan at kailangan maging patas po sila sa lahat ng Pilipino. I respect them about it. Pero I will stand doon sa mga Davao Police. Dahil ito namang mga taga-Davao, itong mga nasa Davao naman ito naman ay sanay talaga silang lumaban sa droga. Pag sinabi ng Duterte may drug war dito, Brad, kung nagtutula ka ng drugs dyan sa Davao or gumagamit ka, lumayas ka na. Nagbigay na po ng warning eh. And ang Duterte, pag nagsalita, totoo. Ang problema, ang kanang sabo, dali na kayo na itago, mupalit sila sa gawas, o asa na nila kwaon, masuksok, masuod nila doon. So, anay? Hindi yung sinasabing susugpuin namin ng droga sa bansang Pilipinas. Pero sila addict mismo. Alam nyo yan. Alam yan ng buong bansang Pilipinas. Pagdating sa droga, seryoso po ang Duterte. Nagbigay ng warning si Baste. Binisaya kayo. Hindi nyo pa naintindihan. Alam ko, tinagalog din niya. Dapat alis na kayo. Problema ta diha. Davao man eh. No? Pag kana ganing istorya ha, hardline yun ta diha. Dili yun ta mo sugot, ana. Dili yun ta mo allow. Balik-balik naman isa. Kabulo ko, sumol na kayo ni paminawon. Balik-balik naman eh. No, di kita mo allow na yung mga bata, inosente, mga teenager, o mga pamilya, masudlan anang butanga, mga guba ang utok, madaot. Seryoso po, si Baste, si Mayor Baste dyan. Okay? Alis na po. Alis. Sa ibang syudad na kayo. Ulit hindi ko sinasabing tama yung ginagawa nila. Pero for their sake, lumayas na muna kayo dyan. Bakit kasi sa Davao pa kayo gagawa ng ganyan? Ang tanga-tanga nyo rin naman. Adik na kayo, tanga pa kayo. Pasensya na po, Holy Week pala. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana,
Pasinsahay ta. Ang laki ng respeto kay Baste. Pwede naman siyang tahimik, hindi magulong buhay eh. Sinisilip na yung tatay mo at yung kapatid mo ng ICC. Pinag-iinitan na ng administrasyon. Pinag-iinitan na ng vloggers. Gumawa ka pa ng laban sa droga na kampanya. Ay, madadamay siya dyan. Pag-iinitan din siya. O, isipin mo, inisip pa rin, napakaswerte nyo makadakadabaw, nagseselos na ako sa inyo.